Ang case natin na pag-uusapan ay paano kung plano mo mag-terminal breeding pero ang pinaka-option mo lang ay pure breed na large white at pure breed na landrace. Ano ang pipiliin mo sa kanilang dalawa? Sino ang pinaka-the best? Hello, what's up mga ka-farm? It's Doc Bench once again ang inyong farm service and welcome to my page, Doc Bench Farm TV. Dito kung saan layunin natin ang makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dun sa mga nag-uumpisa pa lamang at naghahanap ng mga idea at kaalaman na magagamit sa kanilang mga babuyan. Kaya naman kung bago ka lang dito sa page ko, huwag kalimutang i-like, mag-follow at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pang videos. Huwag mo rin kalimutang i-share para hindi ikaw ang matulungan ko at lalo pang lumawak ang community natin dito sa Facebook. Sa video ito guys ay may tatlong bagay tayong maiintindihan ng mas malinaw. Number 1, ano ang terminal breeding para sa mga hindi pa nakakaalam. Number 2, bakit natin laging sinasabi na pagdating sa terminal breeding ang pinakamagandang gamiting burr ay si Duroc. And number 3, maiintindihan natin bakit lagi din nating sinasabi na ang pinakamagandang gamitin sa terminal breeding na inahin ay si hybrid, crossbreed, two-way cross or yung mas kilala natin bilang F1 ng landrace at large white. So ayan na nga guys, balikan lang natin yung pinakahuling statement na ang pinaka-the best na gamiting inahin para sa terminal breeding ay si F1 ng landrace at large white. Pero sa ngayon, ang case natin na pag-uusapan ay paano kung plano mo mag-terminal breeding pero ang pinaka-option mo lang ay pure breed na large white at pure breed na landrace. Ano ang pipiliin mo sa kanilang dalawa? Sino ang pinaka-the best? To answer that question guys, puntahan muna natin una kung ano yung terminal breeding para sa kaalaman or para sa benepisyo ng mga hindi pa nakakaalam. Okay? So, terminal breeding guys, ito yung pinakahuling klase ng breeding na ginagawa para sa production ng mga market hogs or yung mga fatteners kung tawagin natin dyan sa Pilipinas, na kung saan nagpo-produce tayo ng baboy para sa karne or sa carcass quality lang. Okay? So, hindi natin ito ginagawang terminal breeding para mag-produce tayo ng mga inahin. Okay? So, ang pinoproduce natin dito ay kalidad ng karne. Pagdating sa terminal breeding, gumagamit tayo ng terminal burr. And ang pinakasikat na terminal burr na ginagamit sa buong mundo, it's either Putrain at Duroc. So, mamimili ka lang dyan sa dalawa. Yung mga ginagamit naman na inahin ay yung F1 or kahit anong klaseng breed, basta gamitan mo ng terminal burr. Ang tawag dun guys ay terminal breeding na. Pagdating naman guys sa magiging bloodline ng mga produkto, ang kakalabasan niyan, 50% galing sa terminal burr and 50% din sa sow. Okay? So kung F1 yan, ibig sabihin 50-50 yan, landrace at large white, ang lalabas dun sa kanila ay tag 25-25 na lang. Okay? So hati sila dun sa 50 plus yung 50% ng Duroc kung Duroc ang ginamit mo. Yan yung pinaka-eksaktong bloodline ng isang product ng terminal breeding. Just sa point na yan guys ay masasagot natin bakit si Duroc ang pinakamaganda. Kasi of all breeds ng baboy guys, lalong-lalo na sa mga terminal line, si Duroc ang may pinakamagandang kalidad ng karne. Hanapin nyo na lang yung videos ko dyan about sa Duroc at napakadami ng advantage niya pagdating sa nutritional, physical, pati yung kulay niya, yung marbling, and so on and so forth. Si Duroc talaga ang pinakamaganda. Ngayon, dahil 50% nga ang kanyang ililipat dun sa ating magiging product, ma-attain natin yung purpose natin na karne, good quality ng karkas ang lalabas. Okay? So, yung 25-25 na galing dun sa F1, kung F1 ang ginamit natin, ay hindi na siya masyadong prominent kasi nga 25-25 na lang. Ang nakikuha na lang dyan, kadalasan, yung mga dominant traits ng F1. Number 1 dyan ay yung kulay. Okay? Yung mga white breeds, dahil parehong white breeds yung landrace at large white, ay dominant color yan ang white. Kahit gamitan mo ng brown Duroc, red Duroc, lalabas pa rin talaga guys na majority puti. Ihalo mo pa yung quality ng karne ng mga landrace at large white kasi well known din sila pagdating doon. Now, balikan natin guys kung ano yung pinaka-purpose ng video natin ngayon. Sino sa dalawa? Si landrace o si large white pagdating sa terminal breeding? So para masagot yan guys, kailangan natin i-breakdown lahat ng characteristics or yung mga indicators sa pagpili ng magandang inahin. Okay? So para mas malinaw nating maintindihan, hatiin natin sa dalawang grupo itong mga characteristics na to. Number 1 ay ito yung mga traits na hindi na-influensyahan ng barako or ng burr. Pangalawa, na-influensyahan or naipapamana galing sa inahin at sa burr, mapapapunta dun sa biik na ipapanganak. Ano yung mga traits na hindi na-influensyahan ng barako? Papasok dyan guys yung mothering ability, tapos yung prolificacy or yung dami ng ipinapanganak.
So, kung titingnan natin sino yung pinakamagaling mag-alaga, alam natin lahat yan. Large white ang pinakamagaling mag-alaga. Pagdating naman sa prolificacy or dami ng pinapanganak, dyan naman panalo si Landrace. Okay? So, 1-1 na. Itong characteristic na ito guys, ito yung mag-decide kung gaano kahaba yung magiging production or yung efficiency, productivity ng isang inahin. So, puntahan naman natin guys yung isa. Ano yung mga traits or characteristics na nai-influensyahan ng boar? Number 1, ipasok natin dyan yung carcass quality. Ayan. So, balikan natin si Landrace at Large White, yung basic na characteristics nilang dalawa. Sino ba sa kanila ang may pinakamagandang karne or carcass quality? Alam naman natin lahat yan guys na pareho silang may mataas na kalidad. Yun nga lang, merong ilang pag-aaral na si Landrace ay may mataas na possibility na mag-develop ng fats or tumaba. Mas mabilis siyang tataba kumpara kay Large White. Another one guys, ay pasukin natin yung stress, adaptability, disease resistance, immunity. Sino sa kanilang dalawa ang pinakamagaling? Panalo pa rin dyan guys, si Large White. Kilala nga natin si Large White as stress tolerant. Okay? Kaya mostly, dun sa mga gumagamit ng pure breed na Large White para sa terminal breeding, ay makikita nyo ito dun sa mga highly intensive farm tulad dito sa pinagtatrabahuan ko. Libo-libo ng baboy ang inaalagaan. So pinaka-suitable dun guys, si Large White. Kasi yun na nga, dahil sa stress resistant siya. So papasok na din yan yung adaptability niya. Mabilis siyang maka-adapt sa isang lugar. Hindi siya masyadong na-stress sa sobrang ingay, sa iba-ibang klaseng tao, mga magugulong paligid, okay? Environment. Ayan, so panalo dyan guys, si Large White. Pero pag sa mga less intensive or yung hindi ganun kadamihan tulad ng backyard, mas maganda or magaling si Landrace. Tingnan na lang natin dyan guys kung anong klaseng methods ng farming meron tayo. Another thing guys, ito importante ito pagdating sa growth rate. So sa dalawa guys, ang pinakamaganda ay si Large White. Mas siya, faster growth meron siya. Si Landrace naman ay slow. Next guys ay yung body conformation. Papasok dyan yung haba ng katawan at yung ganda ng paa. So alam na natin kung saan papunta to. Mas maganda, mas mahaba yung katawan ni Landrace. Mas marami siyang pwedeng pagbuntis, mas marami siyang pwedeng ipanganak. Na kung saan si Large White naman ay maikli. So mas less ang kanyang pwedeng ipanganak. Yun nga lang, ang disadvantage guys kay Landrace, mahina ang kanyang paa. So, ang question natin dito, tatagal ba siya ng ganong kahabang production? Ilang parity ba abutin niya? And balikan natin yung sinabi natin kanina guys, na si Landrace ay prone sa pagtaba. Okay? So, pagdating niya ng ilang parity, 4, 5 parity, ayan, possible na sobrang taba niya na. And dahil mahina ang kanyang paa, mabilis siyang mapipilay. Yung bagay na yun ang magpapaikli ng kanyang production. Sayang sana kasi mahaba, maraming ipapanganak. Okay? So, panalo pa rin si Large White. Kaya na guys, obvious naman na talagang ang pinakamaganda sa kanilang dalawa ay si Large White. Pero meron pa tayong hindi natatanggal guys. Pasukin natin yung salitang PSS or yung Porcine Stress Syndrome. Meron akong content niyan dyan, hanapin nyo na lang. Ngayon, balikan natin yung PSS. Sino sa kanilang dalawa ang nagkikerry ng ganitong sakit or gene abnormality. Okay? So, sa kanilang dalawa guys, again, si Landrace na naman. Ayan. So, tatlo yan guys. Landrace, Pit Train, tapos si Poland China. Sila yung mga recorded breed of pigs na merong porcine stress syndrome. Dahil meron siyang PSS, hindi siya magandang gamitan ng Pit Train. Okay? So, sinasabi naman nila, marami nag-claim na yung mga product natin ngayon na Pit Train ay natanggal na itong genes na to, yung porcine stress syndrome. So, mas maganda kung ganun nga. Pero meron pa rin mga nag-claims na na-observe pa rin nila yung mga hindi magandang epekto ng PSS sa Pit Train. So, we don't know. Okay? Kayo na maghusga yung mga naka-experience or nag-aalaga ng Pit Train. Kung na-encounter nyo pa ba ito, pag nagmamarket kayo ng baboy, may mga sudden death ba? Magaganda pero biglang namamatay. So, all in all guys, ang panalo ay si Large White. Sa mga nagsabi na Large White, kayo na. So, sa mga hindi pa aware, ayan, meron na kayong idea kung anong pipiliin nyo. Just in case umabot kayo sa point na
Ang pagpipilian nyo lang ay pure landrace at pure large white para sa terminal breeding. Balikan natin yung tanong na bakit si F1 ang pinaka-the best na gawing inahin pagdating sa terminal breeding. So, through hybridization guys, kung babalikan natin lahat ng hindi kaaya-ayang characteristics ng landrace at large white, sa magiging product na F1, hindi na natin problemahin yung mahina ang paa, maikli ang katawan, mahina sa stress, mababa ang tolerance niya sa sakit, yung adaptability niya, growth rate, prolificacy, mothering ability, so on and so forth. Lahat ng bagay na yun guys ay mai-improve na. Okay? Yan yung purpose ng hybridization. Okay? So sana meron kayong nuggets na kaalaman at idea dyan guys sa mga bagay na pinag-discuss natin sa video na to. Hanggang sa muli, huwag kalimutang i-share. Bye-bye. Thank you for watching.